Sumisigaw kahit di naririnig. The fact na sinaktan mo siya, ibig sabihin lang nun, wala kang pakialam sa kanya. Evelyn, umalis ka na. Total, sanay ka naman palis sa mga tao mahal mo. Matitigilan to kung titigilan mo na yung ganyang pag-iisip mo. Ginagawa ko yung lahat ng to kasi mahal kita, Calvin. Alam ko, pangarap mo mahanap yung pamilya mo. Pangarap ko din makasal kami ng Tito Larry mo para maging totoong pamilya na tayo. Pare, hindi ko kaya mag-propose eh. Ayaw ko gumawa ng hakbang na pagsisisihan ko sa huli. Ito na yung pinaka-memorable na birthday ko. Kwentuhan na lang kita mamaya tungkol sa aking life-changing event ngayong gabi. Vanessa, masaya ako para sa'yo. Thank you, tita. Nakapag-isip-isip ka na ba? Salamat sa pagpunta. Salamat din. Thank you. Hintayin lang natin. Malapit na yan. Yeah. Oh, Glenda. Francis. Hi. Thanks for coming. Thank you. Thanks for inviting us. After all, we're still friends. Yeah, sige. Maupo muna kayo. Yan. Brother Ness! Ay, pare. Late na ba ako? Hindi. Good evening sa inyo. Pare, may sasabihin ako sa'yo. May kasalanan ako sa'yo eh. Oh, ano yun? Yung singsing na pinahiram mo sa akin, nawawala eh. Saan mo nilagay? Hindi ko nga alam eh. Baka na-misplace mo lang yun. Ay! Larry. Nakita ko to sa gamit mo eh. Ito na ba yun? Magpapropose ka na ba sa akin? You don't have to say anything. The answer is yes. I will marry you. I love you, Larry. Ay, grabe kayo, ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Congratulations. Hindi na pala kumain ni Francis eh. Umpisa pa lang yan. Ganun ba? Sige, kain na. Oh my God! Akala ko naman birthday celebration lang ito. Hindi ko naman ina-expect na magpo-propose na si Larry. I'm so happy for you. Tuloy-tuloy na yung pagiging Mrs. Medrano mo, ha? I've been waiting for this for so long. Wala akong ibang hinangad kung hindi mapasakin si Larry. Wala akong ibang pangarap. Siya lang. Cheers to that. Cheers to that. Congratulations, Margaret. It seems that tonight's the happiest night of your life. Kitang-kita sa mukha mo na parang nanalo ka ng jackpot. Thank you, Glenda. Ang hirap, no? Parang hindi ko ma-measure yung kasayahan ko ngayon. Anong pala yung feeling? Pag ikakasal ka, parang sobrang excited mo. Gusto mo nang gawin lahat ng preparations para nandun ka na sa araw na yun. Glenda, don't worry. Makikinabang ka rin sa wedding na to. Because I've decided kukunin kitang caterer ng wedding namin. I want you to design our cake. Okay. Remind lang kita, ha, na hindi lahat ng nananalo ng jackpot nakukuha agad ang premyo kapag walang verification. Marami pang pwedeng mangyari. Ano daw? Ewan ko sa kanya. Sasabi nun. Alam mo kasi, kaibigan niya ni Evelyn, kaya ganyan. But I won't let her ruin my night. This is my night. That's right. Come on, let's check the food. Come on. Let's celebrate! Ikaw talaga. Sabi sa akin. Ikaw Ikaw nagsasabi sa akin. Anyway, this
This is your favorite. Ayan. Thank you. Ano bro? Congratulations. Ano ba nangyari doon? Ano ka ba hindi ka pa ready? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam kung paano napunta sa kanya yung singsing eh. Ayaw ko ba? Akala niya magpo-propose ako sa kanya. Paano ko mababawi ngayon to? Eh, kasi ngayon, engaged ka na talaga. Talagang hindi mo mababawi yun. Pero sabi mo sa akin, okay naman si Margaret. Okay ka na rin. Sana nga. Paano yan? May utang ka singsing sa akin. Utang. Excuse me po. Love, maganda lang. Excuse po. Nagulat na ako lang. Ayos ka lang? Okay lang. Kung nakakarami ka na. Hindi naman. Sakto lang. Ay, grabe ka. Doesn't matter. Aha. Kumain ka na ba? I'm okay. Doc, cheers. Cheers, cheers. Excuse me lang kunin na ako sa kotse. Sige. Francis, baka nakakarami ka na. Magdadrive ka pa mamaya. Pwede ba? Pumunta tayo rito para mag-enjoy. Engagement ni Larry ngayon. Tsaka, sino ba naman ang mag-aakala na makakadalawang asawa yan si Larry? Napakaswerte nga kung tutuusin, dalawa pamilya niya. Oh, si Angela, halos ampunin na rin nila. Si Angela, ang laki na talaga ng pinagbago. Ang ganda ng nagawa sa kanya ni Dr. John. Ano ibig mo sabihin? Ako hindi maganda ang nagawa ko para sa kanya? Hindi naman ganun. What I'm trying to say is, malaki rin yung nagawa ni Dr. John sa kanya. Pwede ba tumahimik ka na lang, ha? Binabastos mo ko eh. Binabastos mo ko. Francis! Pre. Ganda. Are you okay? Angela. Gusto ko lang sana mag-sorry sa'yo. I heard what happened between you and Claire. Sorry. Sorry na naman? Sorry for what? Ikaw ba tumulak sa akin? Now, besides from being the boyfriend, spokesperson ka na rin ngayon ni Claire? Angela, gusto ko lang humingi ng tawad. Pati sa mga kasalanan ko sa'yo. Angela, sana mag-umpisa tayo ulit. Sana maging magkaibigan tayo ulit. I'm sorry, Calvin, pero tapos na yun. Hindi na mangyayari ulit kung ano yung mga nangyari dati. We can never be friends again. You heard me right, tita. Ikakasal na kami ni Larry. Lahat ng paghihirap ko, magbubunga na. After all these years, mapapasaki na si Larry. Congrats! Sana maging masaya ang buhay niyong mag-asawa. At saka, sana, pag ikinasal ka na talaga, magbago na rin ang buhay mo. Promise, tita. Pag kinasal kami ni Larry, dadalhin ko siya sa malayong-malayong lugar. Yung kaming dalawa lang at walang manggugulong iba. Pero syempre, kukuha kita ng bagong nurse para may kasama ka. Odessa, masaya na ako para sa'yo. Salamat, tita. O, teka. Handa ko lang yung gamot mo, ha? Bago ako umalis. Sige.
Hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa mga masasamang plano mo, Des. Tita, ready ko na yung gamot mo. Iwan ko na dito, ha? Hindi ako dito matutulog ngayon kasi kailangan ko magbantay kay Angela doon kila Larry. Alam mo na, papractice sa pagiging mommy. Una na ako, ha? Sige, ingat. Ingat ka. Sige po. Good job, Odessa. Ang brilliant mo talaga. Engaged ka na ngayon. Ikaw na ang papalit kay Evelyn sa buhay ni Larry. Desisyon nila yun. Hayaan nyo nga sila. Basta may something si Margaret na hindi ko gusto. Alam nyo, si Larry ba, talagang sigurado na dyan sa Margaret na yan, ha? Pati naman, matanda na si Larry, alam na niya ang ginagawa niya. Aray ko! Ano nangyari? Sabi ko na kasi sa'yo ako, ne. Patingin nga. Nasaktan ka ba? At least ngayon alam ko concern ka sa akin. Sana naman hindi ako ikaw. Will you marry me? Ako yung kinukuha nilang caterer tsaka cake supplier. I wanna make sure na okay sa'yo. Kung pwede ko naman tanggihan kung ayaw, sabihin mo. Ano ka ba naman? Huwag mo tanggihan. Trabaho yan. Naiintindihan ko naman yun eh. Tsaka, okay lang naman sa akin yun eh. Mula yun. Sure ka dyan? Oo naman, ate. Sigurado ako. Kenda, ano nangyari sa bibig mo? Dali may ayusin ako sa office. Glenda. Nag-away na naman ba kayo ni Francis? May nasabi ako na mali yung intindi niya. Lasing kasi, kaya medyo mainit ang ulo. Pero hindi naman niya sinasadya. Huwag ka na mag-alalaan. Basta, kailangan mo nakausap, nandito lang ako, ha? Ikaw din. Kung kailangan mo ng kausap tungkol dyan sa kasal na yan. Sandali. Maayusin na sa office. Sige. Sino kaya to? Hello? Evelyn? Ikaw ba yan? Ako nga po. Sino po sila? Meron akong sasabihin sa'yo. Makinig kang mabuti tungkol to sa anak mo. Buhay ang anak mo. Buhay si Ana at alam ko kung nasaan siya. Anong alam mo tungkol sa anak ko? At paano ako maniniwala sa'yo? Evelyn, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero makinig ka. Maraming taon na ang nakalipas. Simula ng dukutin ng anak niyo ni Larry, si Ana. Kilala mo si Larry? Kilala mo si Ana? Nang dukutin si Ana, dinala siya sa lumang bahay namin doon sa San Felipe. Purok 6. Tita? Diyos ko. Hello? Hello?
ang anak ko! Nakita mo yung phone ko, tita? Yung bago? Ha? Iwan ko eh. Hindi ko naman ginagalaw ang mga gamit mo eh. Dito ko lang iniiwan yun eh. Ewan ko, di ko alam. Oh, ano? Bakit ba? Grabe ka naman. Tama ka naman dyan. Malilate na ako eh. Basta pag nakita mo ha, tabi mo na lang. O sige. Grabe oh. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Evelyn, upo ka nga muna, ha? Kita mo nga, hindi mo na nga makontak yung taong tumawag sa'yo, hindi ba? Baka mamaya prank call lang yan. Pero ate, alam niya yung nangyari sa pamilya ko noon. Hindi ko maiwasang maisip na baka mamaya totoo yung sinasabi niya. Eh kung sa tingin mo totoo yung sinasabi ng tumawag sa'yo tungkol sa anak ninyo, siguro dapat sabihin mo na kay Larry. Anyway, he's still the father of Anna at baka mamaya matulungan ka niya. No, ate. Hindi ko kailangan ng tulong ni Larry. Kaya ko ito mag-isa. Pasensya ka na kay Tita Margaret mo, ha? Baka na traffic lang yun. Parating Okay yan. lang po. It's okay. I'm here. Ay, Sorry. Sorry, I'm late. It's okay. Nawala kasi yung phone ko eh. Nakaka-stress. Pero kung ganito yung madadatnan ko, nakakatanggal ng stress. Okay lang po ba sa inyo na kasama niyo ako ngayon? Baka po nakaka-istorbo ako. Of course not. Gusto ko habang pinaplano namin ang wedding, nandun ka. We want you to be involved every step of the way. Diba, Han? Kahit wala namang wedding, parte ka pa rin ng buhay namin. Kaya tito, sobra po ako nagpapasalamat. Nakilala ko po kayo at hanggang ngayon, kasama ko pa rin kayo. And I'm really happy for the both of you na ikakasal na kayo. You know, Angela, I've been thinking, no? The good thing about it is that we can consider adopting you. Total, parang pamilya na rin tayo, di ba? Han, maybe we should ask Angela kung yun ang gusto niya. Pangarap ko po na magkaroon ng sarili kong pamilya. Kaya sobrang swerte ko po at nagpapasalamat ako na parang tunay na anak niyo ang turing niyo sa akin. Pero sana po maintindihan niyo na gusto ko pa rin talagang hanapin ang tunay kong mga magulang. Na gusto ko po silang makilala. Nakapagpaalam na ako kay Sir Larry. Fino-formalize ko na lang tong pag-absent ko, tapos okay na. Simula naman nung bumalik ako ng Pilipinas, isa na talaga to sa mga plano ko. Angela, di ba friends na naman tayo? Payong kaibigan lang, ah. Bakit kailangan mo pahanapin ang tatay mo? Di ba aampunin ka na nga nila, Sir Larry? Mababait naman sila. Tsaka, mas mabuti pang si Sir Larry na lang umampun sa'yo. Baka mas mabait pa siya sa tunay mong tatay.
Ano nga kayang dahilan at iniwan ako ng mga magulang ko, no? Sinadya kaya nilang pabayaan ako? Alam mo, ang dami-daming tanong sa utak ko at alam kong isa lang ang paraan para masagot ang mga yon. Masasagot ko yun kapag mahanap ko kung saan ako nagmula. Eh, di ba si Engineer Calvin ang nakakita sa'yo? Alam ko iniiwasan mo siya ngayon, pero bakit di ka kaya magpatulong sa kanya? Magpasama ka sa kanya kung sa kanya unang nakita. Malay mo, may makakilala sa'yo doon. Hindi lang naman si Calvin ang malalapitan ko. Matagal ko nang pinag-iisipan to at meron pang isang tao na makakatulong sa akin. Nakakalungkot yung nakikita mo siyang umiiyak, tapos humihingi ng tulong. Parang may gustong ipahiwatig yung panaginip mo. Faye, can you contact Glenda? Gusto ko siya mag-cater ng reception namin. Sa tingin mo, anong mararamdaman ni Evelyn dito? Pasensya ka na kung nastorbo kita, ha? Pero kasi tingin ko kailangan mo itong malaman, eh. Kailangan ko masabihan si Larry bago mahuli pa ang lahat. Pagkakataon ko nito habang wala si Odessa dito. Evelyn? Sa tingin mo, mahanap ko pa yung mga magulang ko. Sana, hinahanap din nila ako katulad ng paghanap ko sa kanila.